Hallelujah. Are you ready for the word? Can we all stand? Praise the Lord. We're so blessed to have Pastor Charlie yet again in this house. He is no stranger in this house, and he's really a good friend. Amen? Are you ready for some powerful word today? I pray that your hearts are ready. Amen? So why don't we welcome the man of God for the house, Pastor Charlie Casila. Come on. Amen. Hallelujah. Hello, bro. Magandang umaga po sa inyong lahat. Parang hindi pa nagalmusal. Amen. Can you lift up your hands and let's pray. Father God, we thank you for this morning. We believe, oh God, that you are here in our midst. Salamat, Panginoon, we will hear your word. We will listen to you. Lord, as I speak your word, I declare that these people, oh God, these beloved people of yours, you will deal the issues of their hearts. Yung mga hinanap nilang kasagutan, matatagpuan nila, Panginoon, sa iyong salita na ipapangaral ngayong umaga, Panginoon. Maraming salamat. Holy Spirit, have your way. Have your way in our midst. Have your way. Kasi yun naman sa amin, Panginoon, pumunta sa araw na to na may mga suliranin. Salamat, Panginoon. Patuloy mo yung pinapawi lahat ng mga pag-alala namin, Panginoon. We cast all our cares to you because you care. You care, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu mo. Salamat, Panginoon, nandito ka. Salamat, Panginoon. We love you, Lord Jesus. We honor you. In Jesus' name. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, pwede na kayong umupo. Ako lang ang tatayo. Pwede ba mag-preach na nakaupo? Parang masarap minsan. No? I was tasked by your pastor to teach about prayer. Lagi ko nababanggit sa leadership, yung mga kasama ko. Hindi, tinoto. Hindi, joke lang. Joke lang. Anyway, lagi ko na-share sa leadership sa church. Ayoko yung nagpipreach, ay nag-aaral kasi magpipreach. Nagets niyo yun? Hindi masama mag-aral kasi magpipreach ka. Pero mas masarap yung kahit hindi ka magpipreach, nag-aaral ka ng Word of God. Tapos magugulat ka na lang pag tinanong ka nila, pwede ka ba mag-preach sa ganito? Ganitong topic. Ay, sige, game. Maraming tinuro si Lord sa akin about mga bagay na yon. Ang sarap mag-aral ng salita ng Diyos, hindi dahil magpipreach ka o mag-share ka sa tao. Kasi ano mo siya, consumption. Ibig sabihin, nangyayari yung salita ng Diyos sa puso nyo, hindi dahil nasa stage kayo. Di ba? I believe maraming mga misconception about prayer. Ang watchword natin sa New Life is season of sonship. Pag alak ka, dapat alam mo yung the way you communicate sa tatay nyo. Pag the way ka nakikipag-communicate sa tatay mo, wala siyang maraming mga boundaries, wala siyang mga dapat ganito. Pero I want to share to you yung sinasabi ng Word of God when it comes sa prayer. Naisip niyo ba kung ano yung prayer before si Adam and Eve na fall? Hindi na fall sa maling tao, na fall sa sin. Naisip niyo ba kung paano? Kasi kaya ko tinatanong, kasi baka meron tayong notions ng prayer na hindi siya medyo naging parang routinary. Pag sinabi nating prayer, usually yung mga bagay na hihingin mo sa Diyos. Minsan nagtrabaho ako sa bookstore. Pag pupunta ka sa section ng prayer, I'm not against doon. Makikita mo how to pray answered prayers. Parang yung tipong binabraso mo yung Diyos. Pero nakalimutan natin yung pinaka-essence ng prayer. Alam niyo yung essence ng prayer? Prayer is communication with God. Naalala ko, sabi sa Bible, si Moses daw, kinakausap ni Lord na parang friend.
Yun yung prayer. Kaya tinanong, imagine niyo paano mag-pray si Adam and Eve. Di ba? 6 days, ginawa lahat ni Lord yung mga kailangan nila. Lahat ng needs nila nasa garden. Kasi pag sinabi natin prayer, iniisip nga natin yung mga listahan na bibigay natin kay Lord. Sa akin, naging ganun yung before. Nung hindi pa ako, bata pa ako sa Panginoon. Paglalapit ako, mayroon kaming formula daw sa prayer. Hindi naman masama. Acts. Sino nakarinig doon? Acts. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Laging ganun. Hindi. Adoration muna. Lord, thank you. Parang mechanical. Hindi siya natural. Kaya ako tinatanong, isipin niyo ulit paano kaya mag-pray si Adam and Eve nung panahon ng fall? Ay, hindi pa sila nagkakasala. Tingin niyo na nagpe-pray sila, Lord, kailangan namin ng pagkain. Hindi, di ba? Kasi lahat may food na doon. Lord, may problema kami sa biyanan namin. Wala silang biyanan. Silang dalawa lang. Lord, yung kapitbahay namin, kinuha yung lote namin. Wala silang kapitbahay, sila lang. Lord, yung may nag-tweet sa akin, tinag ako sa social media, ganito daw ako, pangit daw ako. Walang social media. Nagigets niyo yun? Paano sila mag-pray? Strip down natin yung prayer na yung parang may listahan sa Diyos. Paano sila mag-pray? Sabi sa Bible, Genesis 3:8. Paborito kong verse to Kasi pag binasa mo lang, parang yung dadaanan mo lang, parang wala lang. Sabi sa Genesis 3:8 sa NIV, Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. Hanggang dun lang. Kasi yung gist ng gusto ko sabihin. Narinig daw nila si Lord naglalakad sa garden. Yung sound ni Lord naglalakad. Nakarinig na ba kayo ng yung yabag ng tao? Di sa Tagalog, yabag yun Pag alam mo yung yabag na ganito, ay, nanay ko yan. Di ba? Pag narinig mo yung nagtatakbo, ay, anak ko yan. Alam mo yung sound ng yabag nila. Bakit? Naisip niyo yun? Kasi family, relationship. So, ang tinutukoy na itong verse na to, narinig daw nila yung sound ng voice ni Lord, naglalakad. Sa sobrang close nila, alam nila yung yabag ng paa ni Lord. Si Lord yun. Ibig sabihin, ang prayer, kung titingnan mo, extract mo dyan, fellowship. Hindi yung lalapit ka sa Diyos, ginawa mo siyang listahan ng parang genie. Masama bang humingi sa Lord? Hindi. Actually, gusto niya yun Sabi sa Bible, it is God's pleasure, good pleasure to give you the kingdom. Gusto niya na may bibigay siya sa inyo. Kaso lang, pag ang notion natin ng prayer, hindi fellowship, may something wrong along the way kung paano natin itrato yung prayer. Meron ba kayong kaibigan na malayo pa lang nakita nyo, yung, may naalala kong friend ay bro, kamusta? Uy, sabi ko naalala ko, maya-maya, pautang. Meron ba kayong friend, malayo pa lang nakikita nyo, ayan na si Brother Daing. Ang ulam niya sa umaga, daing, tanghali, hapon, gabi, daing. Alam bakit? Walang ginawa kapag kausap mo, daing ng daing. Alam mo ba, may problema kami. May problema kami ganito. Ano nyo yan? Napipicture nyo. Try nyo kunyari, si Lord napakabait, hindi ka naman niya itatakwil, itataboy. Pero every time na lumapit tayo sa Panginoon, daing ng daing. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lord, ganito gawin mo Hindi ka magaling maniwala ka sa plano ko. Gawin mo to. Ba't ko nasasabi to? Alam mo bakit? Ganun ako dati.
O wala akong pinapatamaan dito. Ganun ako, paglalapit ako sa Diyos, may mga listahan ako. Pagtapos na magsalita, sasabihin ko, Amen. Tulog na ako. Alam niyo yung prayer, ibig sabihin ng prayer, communication. Sino yung may jowa dito? Umamin kayo. Mamaya nandito yung jowa niyo, hindi niyo hindi niyo ina-acknowledge. Yung may asawa, sige. Sino yung may friend? Friend, sige, friend na lang, yung jowa. Paano kayo makipag-usap sa kaibigan niyo? Paano? Minsan gagawin natin, lalapit tayo sa Diyos, Lord, sige, bibigyan kita ng time, mag-pray tayo. Magpe-pray ako. 10 minutes. Go. Ganun ba yung yung friend? Hindi relationship yun eh. Alam mo yung mechanical. Lord, magpe-pray ako 1 hour. Actually, pag yung kaibigan mo, kausap mo, hindi mo mamamalaya yung oras. Meron pang notion about prayer na yung nagpapagalingan, ilang oras ka nag-pray ngayong araw. Ako 5 hours. Ganun ba yung prayer? Yung inoorasan mo sige, magsalita ka na, 10 minutes lang Hindi ganun. Prayer, ulitin ko, ang primary purpose ng prayer is relationship, fellowship. Kasi pag hindi yun yung foundation natin, honestly, magpe-pray kayo ng wrong prayers, wrong motives, wrong heart. Kasi ang tingin nyo sa Diyos nga, genie. Ang prayer is dialogue. Alam niyo dialogue? Sige nga, sige. Class. Ano yung dialogue, Ella? Salita ng salita. Pero ang ginagawa natin sa Diyos, listahan ng mga gusto natin, tapos hindi na natin siya pakikinggan magsalita. Hindi ko alam paano, hindi nagsasalita ang Diyos sa akin. Paano? Panay listahan yung binibigay mo. Hindi mo man lang na-enjoy yung presence niya. Hindi ka matutuwa sa kaibigan na laging hingi ng hingi. Hindi ko sinasabi ang Diyos galit pag nanghingi. Pero kapag meron kang relasyon sa Diyos, actually nakakalimutan mo nga yung mga hihingin mo eh. Sino yun? Sino naka-experience ng ganun? Na-enjoy mo yung presence ni Lord. Kayong dalawa lang, walang ibang tao, nag-uusap kayo, nagda-dialogue kayo. I pray, kailangan dumating sa relationship natin kay God na ang prayer is dialogue, hindi monologue. Hindi ko alam, hindi naman ako kinakausap ni Lord. Bakit hindi ka nakikinig? May mga sinasabi siya. Kahit sa salita niya. Minsan pag sinabi mo sa ibang tao, kinausap ako ni Lord sa work ko dati. Sinabi ko, si Lord nag-speak sa akin. Wow, talaga? Talaga? Napaka-special mo naman. Sabi sa Word of God yung sheep daw, naririnig nila yung shepherd. Ang tingin nila sa akin, heretic. Na parang baliw lang yung nakakarinig sa Diyos. Hindi, pag pinag-aralan mo yung salita ng Diyos, narinig nila yung yabag ng paan ng Panginoon. Palagay nyo, paano sila nag-uusap? Lord, nakita mo yung yung ginawa mong, yung ang laking hayop, yung elephant. Nagkukwentuhan sila. Walang nakasulat sa Bible, pero yung dinidepict ng scripture na to, fellowship. Nag-e-enjoy sila sa presence ni God. Lord, nakita mo yung ginawa mong yung falls, ang ganda. Lord, ano yung puso nyo sa amin? Bakit nyo kami nilikha? I think gano'n yung usapan nila. Hindi, Lord, wala kaming pambayad sa bill. Masama bang humingi ng pambayad sa bill? Hindi. Pero ang gusto kong emphasize, ang primary purpose ng prayer is fellowship. Amen ba? Prayer is communion with God, it's fellowship, relationship, intimacy with God. Intimacy. Ang sarap mag-pray
makipag-usap sa taong alam mong may relasyon ka. Hindi mo bibilangan yung oras niya. Hinahayaan mo siya magsalita. I pray, baka ang Panginoon sa inyo may mga direksyon na kailangan ibigay sa inyo. Pero hindi ko naririnig eh. Baka kasi may notion tayo, ang prayer, yung listahan. Hindi man lang natin, Lord, anong gusto mo? Anong gusto mo sa buhay ko? Prayer is conversation, it's dialogue, two-way, not monologue. Ako ang personality ko is ayoko ng sa atin lang to. Ayoko ng small talk. Pag may mga tao ako kunyari nakakausap na ang alam niyo ibig sabihin small talk, di ba? Ang ginagawa ko na noon, may nakita nga akong meme sa FB. Ginagawa ko na noon parang meron siyang pie. Parang 5% nod. Pagkausap mo yung tao. Kasi siya lang nagsasalita eh. Hindi ka singit. 95%, umiisip na akong paraan para makatakas. hindi ako na-engage eh. Nag-gets niyo po yun? Baka si Lord gustong sabihin sa inyo, alam mo, I love you. Para isang word lang, sabihin lang sa iyo ni Lord, I love you, napawi lahat ng mga iniisip mo. Alam niyo bakit? Ganyan ginawa niya sa akin. Tahimik lang. Walang music. Umupo lang ako. Kasi alam ko ang prayer, communication. Tahimik lang ako. Maya-maya sabi ni Lord, Charlie, I love you. Wala na, talo na, iyak na ako. Na-enjoy ko yung presence niya. Alam ko yung church na to, sa atin, we always teach about the grace of God, right? The righteousness, yung payment ni Christ sa cross. Pag hindi nyo alam yung ginawa ni Christ sa cross, ano yung result nun? Forgiveness of sins. Hindi kayo mag-enjoy sa presence ni God. Laging ang tingin nyo sa prayer, dragging. Nakakatamad naman mag-pray, tapos makikita mo pa yung verse sa Bible, pray without ceasing. Oh my God. Dati, nung bago nabasa ko yung verse na yun, pray without ceasing. Lord, siyempre, nanonood naman akong TV. TV pa noon. Smart TV. Dati, Bobo TV yung gamit namin. Ayan, may nakagets. Pray without ceasing. Sino nakabasa ng verse na nun? Pero alam nyo, pag tingin nyo doon, obligation, may parang disconnect sa heart nyo. Pero nakita ko siya, relationship, ay naman. Pray without ceasing, kahit saan nag-uusap kami ni Lord. Kahit sa CR, ay Charlie, bastos mo na. Mag-uusap kayo sa CR, okay na yun, kaysa kung anong ginagawa mo sa CR. Di ba? Si Lord, hindi, kasi yung hari, nakikita ka, yung Diyos, nakita ka, okay ba sabihin ko dito? Jumejebs ka. Alam niya yun, ginilikha ka niya eh. Alam niya yung jumejebs ka. Alam niya na ganun ka. Nagigets niyo ba yung punto ko? Prayer, primary purpose ng prayer is relationship. Kapag hindi yan yung tingin nyo, iba yung way niyong makitungo sa Diyos. Iba yung paglapit niya sa Diyos. Magpe-pray pa lang kayo, sabi niyo, gigising kayong umaga, pe-pray kayo, 5 minutes pa lang, inip na kayo. Sino yung nakaranas ng ganon? Ako, tataas ko kamay ko. Ganon ako dati. Tsaka lalo pag mga prayer, meetings. Ko naman. One time, nagdi-devotion kami sa work ko dati. Pe-pray kami, tahimik. Maya-maya, may umihilik. Kasi ganun ang tingin natin sa prayer. Hindi ka nag-i-enjoy. Prayer is both listening and talking. Tanggalin natin yung prayer na, alam mo yun, yung let's fold our hands.
Tatanggalin ko yung mga notion, gawin nating ano, ang prayer is family talk. Family talk. Prayer is both listening and talking. Nagsalita ka, pinakinggan mo naman si Lord kasi may sasabihin siya. Nagets niyo po yan? Baka yung mga kailangan nating dapat gawin, mahit na dapat mga gawin, makakilos na dapat gawin, planong dapat gawin, hindi natin nagagawa kasi hindi tayo nakikinig. Kasi gusto tayong kausapin. Ang dami nating iniisip. Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Pero hindi tayo umupo sa Panginoon, paanan ng Panginoon. Lord, ano yung gusto mong gawin? Maniwala kayo, kakausapin kayo ng Panginoon. Lord, paano yun? Wala na kaming ganito. Pero sabi mo sa salita mo, eto. Prayer is both listening and talking. Asking and receiving is one of the purpose of prayer, but it's not definitely the purpose of prayer. Sa Psalms 27 verse 4, bigyan ko pa kayo ng emphasis, ano ibig sabihin ng prayer. Sa akin, isa sa mga life verse ko. Sabi dito, one thing I have asked of the Lord that I will seek, inquire for, and insistently require, that I may dwell in the house of the Lord in His presence all the days of my life, to behold and gaze upon the beauty and sweet attractiveness, the delightful loveliness of the Lord, and to consider, inquire. Na-try nyo na mag-inquire sa isang government office o kunyari may pupuntahan kayo. Pag mag-i-inquire po ako, paano sabihin natin pumasok sa college of education. Nag-i-inquire ka. Pag sinabi mo yun sa kausap mo, ang nangyari, may sasabihin siya. Sabi dito, Lord, isa lang gusto ko sa buhay. Si David, mayaman. Sabi sa Bible, pogi. Marami siyang may influensya. Isa lang daw ang gusto niya, that I may dwell in the house of the Lord. Ito daw yung he will seek. Pag sinabing seek sa Bible, paborito kong verse din sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam mo yung context ng verse na yon? Sabi sa Bible, yung mga pagano daw, walang Diyos, ano hinahanap nila? Paano kami kakain? Paano yung ganito? Sabi ni Lord, huwag kayong ganon. Seek ye first. Ayun yung context nun. Iniisip mo, paano yung ganito? Paano na yung ganyan? Walang pangbayad kay Judith. Walang pangbayad kay ganito. Ang dami mong iniisip. Pero sabi sa'yo ni Lord, but seek ye first. Alam mo ibig sabihin ng seek sa Hebrew? Sa Greek? Prioritize. Prioritize mo yung relationship mo kay God. Naniniwala ako, pag pinrioritize mo si God, even sa Psalms 37:4, delight thyself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ine-enjoy mo yung kasama ang Panginoon, nagpe-pray ka, nag-uusap kayo, He will give you the desires. Hindi mo kailangang habulin yung blessing. Yung blessing ang maghahabol sa'yo. Hindi ako nagsabi niyan, si Lord. The more you spend time kay God, prayer, ang prayer na fellowship, prayer na intimate relationship. Kamusta po yung mga natin, yung communication natin kay Lord? And I'm not asking that to condemn. Hinahamon ko kayo, gawin natin yung prayer fellowship na nakikinig, na hindi nagbibigay lang ng listahan. Gustong-gusto magbigay ni Lord, mag-bless sa inyo. Pero hindi mo kailangan, hindi natin hinahabol yung blessing. Binahabol natin yung giver. Kasi mas gusto ko may relationship do sa giver.
Pag alam mo yung relationship mo doon sa giver, alam mo yung gagawin mo sa buhay mo. Alam mo yung yung puso niya, yung word niya sa bawat bagay na kailangan yung marinig sa buhay niyo. Amen? Meron pa dong sabi doon, to meditate, consider. Pag meron ka relationship, kino-consider mo yung gusto niya. Hindi yung gusto mo lang. Sa akin, kaya, siguro kung sasabihin niyo, napakasimple ng definition mo ng prayer, ayun naman. Yun yung sa Bible, ito talaga dapat. Kasi gusto kong tanggalin yung mga notion na prayer, yung promise. Pag nag-work kayo sa Christian bookstore, punta mo yung section ng prayer, paano mo babrasuhin si Lord para sagutin ka sa prayer. Hindi siya, wala pa ako, iisa lang honestly ang book na nakita ko at nagtuturo ng prayer is relationship. Gusto nyo marinig kung anong title? PM nyo ako. Nag-promote na. Na-bless ako doon sa book na yon. First time ko nakaread na ang prayer is fellowship. First time ko na-read na ang intention ni Lord sa prayer is dialogue. Kaya nandito ako, sasabihin niyo, Charlie, napakasimple, natural, dapat simple. Hindi mahirap. Para pag nag-pray kayo, hindi kayo parang suntok sa hangin. Alam niyo ibig sabihin ng parang hindi nata naririnig ng generation yan ngayon. Alam niyo, suntok sa buwan. Sino nakarinig nun? Walang nagtakas. Ako lang, suntok sa buwan. Tinry niyo suntokin yung buwan, malayo, hindi mo masusuntok. Ibig sabihin, yung prayer parang hit and miss. Ayaw ni Lord ng ganon, gusto niya ibigay sa inyo yung prayer relationship. Psalms 27:8. Ano sabi sa Psalms 27:8? When you said, seek my face, my heart said to you, your face, Lord, I will seek. Paboritong verse ko rin to. Seek my face, sabi ni Lord. Hindi niya sinasabi na hanapin mo yung mukha ko kasi nagtatago siya. Actually, He is hiding. He is not hiding. Gusto niyang bigyan mo siya ng prioritize na makilala kasi the more you seek Him, sabi sa Bible, you will find Him. Alam niyo ibig sabihin ng Hebrew word ng face dito? Sa Psalms 27:8. Face in this verse is, hirap basahin, panim. P-A-N-I-Y-N-M. Alam mo ibig sabihin ng face? Presence. Kaya pag naririnig ko, Lord, we welcome your presence. Sa akin, automatic yun. Lord, we seek your face. Bakit importante ito? Sige. 2 Corinthians 4:6 sa New King James. For it is God who commanded His light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus. Bakit kailangan nyo marinig to? In the face of Jesus. Yung glory ni God, makikita daw in the face. Same din, ibig sabihin ng face, presence. Pag sinabi ni Lord, seek my face, at tinry mong i-connect dito sa verse na to, naalala niyo yung woman, yung mayroong dinudugo, 12 years? Di ba naglalakad lang si Jesus? Tapos may humipo sa laylayan ng damit niya. Sabi sa Bible, Jesus turned around. Hinanap niya yung babae. Ayaw niyang kumuha ka ng blessing na nakatalikod siya. Ihaharap niya yung mukha niya sa'yo. Mukha na hindi disgusted, dismayado. Pag sinabing yung face ni God nakaharap sa'yo, yung presence ni God nasa iyo, ganito ko imaginein. Ito nung nabasa ko tong verse na to, yung glory ni God in the face of Jesus, yung face ni God laging nakaharap sa iyo. Pagising mo, sabi ng life group ko dati, nakakatakot naman yun.
Yung mukha ng Diyos lagi nakaganon sa'yo. Ay, pag mali yung ano mo, theology mo na si God laging nakatingin sa'yo, mayos ka. Hindi ganon mayos ka. Yung yung mukha na masaya at sineselebrate ka. Bakit ko sinasabi to? Bakit? Alam mo, pag ganon yung thinking mo, yung Diyos laging nakatanaw yung mukha niya sa'yo, nakaharap, hindi nakatalikod. Alam mo yung maging epekto? Sarap mag-pray. Hindi ako malayo sa Diyos. Yung Diyos, hindi niya tatalikod yung mukha niya sa'yo at hindi ka niya titingnan. Yung glory daw ni God, makikita sa mukha ni Kristo. Mukha ni Kristo laging nakatanaw sa'yo. Kahit nagkasala ako, oo. Alam mo bakit? Mafe-feel niyo yung intimate relationship kay God. Therefore, pag may intimate relationship, yung prayer niyo hindi dragging. Ang sarap laging kausap ang Diyos. Nasa jeep kayo, nasa tricycle, kahit saan. Naalala ko may isang tao, isang preacher lumapit, may sort of nagyayabang sa kanya. Ilang oras ka nag-pray? Ako kasi nag-pray ako 4 hours. Sabi ng preacher, hindi ko alam eh. Actually, hindi ko alam. Pero lagi kami nag-uusap ni Lord. Hindi mo inoorasan. Lord, nanood akong TV Diyan ka muna. Hindi ganon. Kahit, alam mo yun, nagigets nyo? Lord, kahit nanonood akong TV, pwede mo akong kausapin. Lord, kahit nasa CR ako, pwede mo akong kausapin. Sabi sa verse kanina ni Pastor Guts, Philippians 4:6-7. Hindi ko to nabigay sa Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Ano yung next verse? And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Baka dahil wala tayong peace that surpasses all understanding, yung puso natin puno ng pag-aalala kasi we are so anxious and we are not praying, communicating with God. Alam nyo, isang word lang na marinig nyo, isang word lang na kinausap kayo ng Panginoon, lahat ng pag-aalala nyo mapapawi. Nararamdaman nyo this past days parang nanghihina kayo, parang lost kayo. Ang sagot lang dyan, fellowship kay God. Isa pa, practical things. Sabi ko sa'yo, sobrang simple. Tingin natin prayer, di ba? Yung, magpe-pray na kami ng kunyari, pagkain. Magpe-pray na ako, matutulog na ako. Alam niyo ba yung pagbabasa ng Bible, prayer din yun? Kasi bakit? Di ba, babalik ko kayo. Anong prayer? Communication. Pag nagbasa ka ng Bible, kinausap ako ni Lord. Hindi mo siya ikakahon na ang prayer. Pag may prayer meeting kami sa church. Kasi nga, ano ang prayer uli, class? Communication, dialogue. Baka hindi nyo alam yung gusto sabihin ni Lord sa inyo kasi hindi nyo binubuksan yung salita niya. Ang daming, naalala ko one time, kigil talaga ako. may nag-chat sa akin, bro, bigyan mo nga ako ng word from the Lord. Ginawa akong prophet. Gigil ako eh. Sabi ko, kunin mo yung Bible mo, basahin mo. Ang daming sasabihin sa'yo ni Lord. Kasi mas greater pa yung sasabihin ni Lord sa'yo sa word kaysa sa word na sasabihin ko. Minsan naghahanap tayo, may mga ganon na dati, ewan ko hanggang ngayon, mga believer, hanap sila ng mga prophet. Anong thus saith the Lord, gustong sabihin sa akin ni Lord. Basahin mo yung Bible. Ang daming sabihin sa'yo si Lord. Ang daming gustong sabihin sa'yo ni Lord. Ang daming gustong i-unload ni Lord sa heart mo. Makikita mo sa word niya. Sabihin natin, Lord, ang layo-layo mo sa akin. Hindi kaya. Hindi ako naniniwala doon.
ang prayer communication. Simple as communication. Looking into the brightness of God's glory blinds you to other things. The more na nag-spend time ka prayer kay Lord, nabablind na yung ibang bagay. Yung parang nabubulag. Hindi mo na naalala yung naalala ko si, na-bless ako dito eh. Actually, alam ko umaten sila sa New Life Alabang. Si Aga Mulak, tsaka si Charlene Gonzalez. Naging showbiz linggo to. Hindi, may example ako. Sabi ni Aga Mulak, Charlene, babangon sila ni Aga, interview sa kanila, 6 a.m., nagkakape sila. Alam mo nangyari, gugulat sila, 12 noon na. Gugulat, alas 12 na. Di nila namalayan yung oras. Kasi bakit? Na-enjoy nila yung company na isa't isa. Pag nagpe-pray ako, hindi ako, ang tagal naman, Lord. Na-enjoy mo yung presence ni God. Kasi ang prayer is relationship. Pray from the position of having intimacy with God. Pray from the position of having seated with Christ. Sa John 17:23 to 26, sabay nating basahin. Tingnan niyo sa screen. I in them and you and me. Si Jesus to paborito ko tong passage na to. Actually, assignment ko sa inyo. Basahin niyo yung John 17. Sobrang ganda niya. Makikita mo yung heart ni Christ, ni God sa inyo. Sabi niya, that they may be perfect in one, that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Mantakin niyo yun, minahal daw ni God si Jesus. Kung paano niya minahal, ganun din daw kayo kamahal ng Diyos. Kung gaano kamahal ng Father si Christ, ganun din daw kayo kamahal. Ewan ko lang, hindi pa kayo mag-pray niyan. Ewan ko lang kung hindi kayo mabus. Ganun pala ako tingnan ng Diyos. Kung gaano niya kamahal yung Son ng Father, ganun ka rin niya kamahal. Mawawala yung sense of distance. Therefore, ang sarap makipag-usap sa Diyos. Tatanggalin ko yung mga rason nyo para hindi kayo mag-pray. Okay lang ba? Ang sarap mag-pray. Kasi number 1, ulitin ko, purpose ng prayer, primary purpose, relationship. Praying without the revelation of relationship, intimacy with God, leads to wrong prayers. Sinabi ko kanina yan. The very name that Jesus has revealed, sabi rin dito sa verse, Lord, I revealed your name to them. Ano yung ni-reveal ni Jesus na name? Try nyo yung basahin, yung John 17. Father, relationship. Lumapit yung mga disciples kay Jesus. Lord, sabi ng mga disciples, teach us to pray. Bakit sila na-curious kay Jesus? Di ba? Si Jesus, may time lalayo sa kanila, magpe-pray. Kung ako naman disciples, talagang mapapatanong ako, Lord, turuan mo ako manalangin. Grabe ka eh. Bumubuhay ka ng patay. Nagpapagaling ng may sakit. Pag nagsalita ka, may power. Ano bang meron dyan sa prayer mo? Na-curious yung isang disciple, sabi sa Bible, Lord, turuan mo nga kami mag-pray. Alam mo yung unang sabi ni Jesus? Unang praise pa lang, ito lang i-emphasize ko. Our Father. Sa time nila, kultura nila sa Jew, hindi nga nila matawag yung Diyos Father. First time, inintroduce ni Jesus na ang Diyos si Yahweh Father. Imagine, sabi, yari ako yung disciple, Lord, turuan mo nga ako manalangin. Ganito kayo manalangin, sabi ni Jesus, Our Father. Imagine, parang nag-drop yung jaw nila. That time hindi pwedeng tawagin ng Diyos na Father. Ginawa ni Lord, family talk. Para makalapit ka, may relasyon ka doon. Dati nga,
pag gagawa sila ng susulat nila yung yung Bible, yung Torah. Pag dumating sa word na Yahweh, alam mo gagawin nila? Maghuhugas muna sila ng kamay. Tapos isusulat nila, Yahweh. After na isulat, hugas na naman kamay. Ganong ka-holy. Hindi nga nila mabanggit eh. Pero sabi sa John 17, ang ino-introduce ni Jesus na prayer, Father. Father. Sabi ni Jesus sa Matthew 6:5-7, bibigyan ko kayo ng emphasis pa. When you pray, don't be like hypocrites who love to pray publicly on street corners and in synagogues where everyone can see them. Huwag daw kayo mag-pray na katulad ng mga Pharisee. Alam bakit? Kasi in context ito, pag magpe-pray sila, may mga announcement pa. Tan-tananan, may trumpet. May kilala kayong ganon, biglang luluhod somewhere, kahit nasa street. Pinapakita nila, malapit ako sa Diyos. Pray ako. Yung prayer pa nila, show pala. Show. Dinidisplay nila. Wala, lang. Tradisyon. Sabi ni Jesus, wag daw kayo mag-pray ng ganon. Where everyone can see them. I tell you the truth, all the reward they will ever get, nakuha na nila. But when you pray, go away by yourself. Eto shut the door behind you and pray to your Father in private. Then your Father who sees everything will reward you. When you pray, don't babble on and on as Gentiles do. Alam mo ibig sabihin sa etong Matthew 6:5-7, sa ibang translation maganda. Ang sabi, pag magpe-pray daw kayo, punta kayo sa closet. Sino may closet sa bahay? Pero pag tinignan mo yung Greek word ng closet is tameion. Ibig sabihin ng secret room, storehouse. Parang anong storehouse sa ibang term? Lagayan ng mga gamit. Bodega. Yun yung ibig sabihin nun. Pag magpe-pray ka daw, punta ka sa room. Bodega, storehouse, ibig sabihin nito, chamber on the ground floor. Stock room. Private room. Ano ibig sabihin nun? Sobrang intimate siya, sobrang tender. Tinanggal niya yung formality. Ginawa niya pero yung proximity is promised. Jesus invites us to approach God the way a child approaches his daddy. Nag-gets niyo yun? Kasi akala natin prayer, yun pala ibig sabihin ng closet. Closet, minsan nga baka may mga medyas pa doon eh. Alam mo yun, tinanggal niya yung formality. Makipag-usap ka sa tatay mo. Parang inilapit niya yung sarili niya sa'yo. Actually, 2 points lang to. Number 1, primary purpose ng prayer is fellowship. Yun yung pangalawa. Ayun yung una. Kasi gusto kong bigyan ng emphasize. God apparently likes to chat in the closet. Alam point, He is low on fancy, high on accessibility. Dati kasi pag nababasa ko yun, mag-pray ka sa closet, ginawa niya talagang family talk. Alam mo yun? Relational yung Kung tinanggal niya yung formality, parang sinasabi niya, in-invite niya kayo, tara, usap tayo. Actually, ganyan ko sa relationship ko kay Lord, pag magpe-pray ako or magde-devotion, Lord, usap tayo. Alam ko may sasabihin. Ina-anticipate ko may sasabihin talaga siya sa akin. At hindi ako nabibigo. Tuwing nagpe-pray ako, laging may sinasabi si Lord. Sa sobrang mahal ka ng Panginoon, gusto niyang marinig niya yung boses mo at marinig mo yung boses niya. Sabi kanina sa binasa nating verse, kaya baka wala tayong peace kasi we are not praying. Again, what is prayer? Fellowship.
Sa sobrang mahal ka ng Diyos, may gustong sabihin ng Diyos sa'yo para i-direct niya yung buhay mo. Pero kung walang direction, bakit? Baka kasi tingin natin sa prayer, yung, alam niyo yun, yun talaga yung alam kong prayer dati eh. Bigyan mong listahan si Lord. Parang listahan ng utang. Lord, may utang ka sa akin. Ito. Gawin mo siyang try nyo this week. Kailan yung prayer nyo? Sa Wednesday. Try nyo mag-pray ng out of. May mga times pa, pag nagpe-pray kayo, maganda, after nyong mag-worship o mag-pray, try, tahimik kayo. Sabi sa Bible, sa Isaiah, in the stillness, the Lord speaks. Stillness ng heart mo. Paano? Ang dami mong iniisip, kaya hindi mo pala naririnig. Nagets niyo yun? Primary purpose ng prayer, Wala. Fellowship, relationship. Pangalawang point, ito yung pangalawang point, prayer is earthly license for heavenly interference. Paborito kong to. I-explain ko sa inyo. Genesis 1:26. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of air, and over the cattle, over the earth, and over everything, every creeping thing that creeps on the earth. God gives dominion. Nung nilikha yung tao, binigyan ng kapangyarihan, authority on earth. Parang delegated authority, power. Si Lord yung all-powerful, parang governor. Parang naalala niyo yung kunyari, King of Inland. Di ba, ano yung bansang sinakop nila? Kunyari, Australia. Si Lord, binigyan tayo ng authority dito sa earth. Tayo yung may kapangyarihan mag-rule dito sa earth. Pero nung nag-sin tayo, anong nangyari? Somehow, binigay natin yung authority kay Satan. So nawalan tayo ng authority. Ang authority na meron si Satan, yung dinelegate na authority sa atin. Naalala nyo nung tinempt ni Satan si Jesus? Sabi ni Satan, alam mo, ibibigay ko lahat tayong sa'yo itong kaharian. Sumamba ka lang sa akin. Bakit ang lakas ng loob niya sabihin, akin to? Yun. Nung nagkasala si Adam and Eve, ikaw na yung may authority sa earth. Nawalan ka ng authority. Pero ang anong ginawa ni Jesus, namatay siya sa krus, napako para sa kasalanan mo, binigay niya yung buhay niya para sa'yo. Sabi sa Bible, pumunta siya sa Hades. Anong ginawa niya? Sa hell. Kinuha niya yung power and authority again. Kinuha, inagaw sa atin ni Satan. In essence, binabalik niya sa'yo yung authority. Ano ang prayer? Dalawa ang prayer sa New Covenant. Exercising your God-given authority to enforce what the cross has already provided. Pag nagpe-pray ka in the New Covenant, kaya ako inumpisahan ng relationship. Bago muna yung authority. Naalala nyo? Sa the fourth, yung season of sonship, una muna intimacy with God. Bago magkaroon ng authority. Ganon din. Kaya ako in-emphasize na ang prayer is intimate relationship kay God. Therefore, you can move into authority. Ano ang prayer sa New Covenant? Exercising what the cross has already provided. Pag ang Satan gumawa ng hindi magandang bagay sa inyo, meron kayong audacity to fight back. Bakit? Kasi yung prayer mo is in that relationship. Lalabanan kita kasi tinubos ako ni Kristo. May bill na kailangan bayaran. Hindi yan ang reality ng buhay nyo. Ang reality nyo, eto yung ginawa ni Jesus sa cross. That's why you pray, hindi nagbebeg. Lord, salamat, sabi mo sa word mo, you will supply all my needs according to your riches and glory. Ganun na yung prayer mo, hindi nagbebeg. Lord, parang awa mo naman, bigyan mo kaming wrong prayer.
Prayer ng ng slave. Prayer na walang relationship kay God. Lord, maawa ka naman. Pag naririnig ko yung ganon sa mga song, Lord, have mercy. Parang kausap mo, mafia, gangster. Parang awa mo na, maawa ka sa amin. Hindi ganon ang gusto ng Diyos, relationship. Pag alam mo yung relationship mo kay God, therefore you can pray out of authority. May sakit, sabi sa Bible, kaya mong palayasin yung sakit. Yung prayer mo ngayon, powerful. Bakit? Sabi sa Bible, the effective prayer of the righteous avails much. King James Version. Ibig sabihin, avails, may authority, may power. Yung righteous daw, tingnan mo yung katabi mo. Righteous yan, maniwala ka, by the grace of God. Therefore, yung prayer nyo, listen to this, yung prayer nyo, powerful. Bakit daw? Kasi righteous kayo. Righteous by your works? No. Righteous by faith through Christ. Therefore, yung prayer nyo, ang sarap mag-pray ngayon. Ang sarap atakihin yung mga works ng enemy out of that position. I am always righteous. Meron kayong kailangang ipasang exam. Pagtingin nyo, parang, Lord, parang olats ako. Parang hindi ko kaya to. Pero nalaman mo yung authority mo as a son. Yung ginawa ni Christ sa cross, yung prayer mo ngayon iba. With boldness. That's why ang prayer sa New Covenant comes from authority. Ba't may authority? Kasi relationship. Pag nagpe-pray kayo, don't beg. Yung mga nagbe-beg lang, yung mga walang relationship. Nagets niyo po yun? Ang gustong instill ni Lord sa inyo, anak kayo. Sabi nga sa Romans 8, co-heir with Christ. Ibig sabihin niya, alam niyo, ibig sabihin ng co-heir? Kasamang tagapagmana. Kung tagapagmana ka, huwag kang parang humingi na parang pulubi. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi pulubi yan. Maniwala ka. Co-heir with Christ. Therefore, yung prayer mo, hindi yung wishful thinking, sasagutin kaya ni Lord? Kasi alam mo yung authority, alam mo yung relationship mo. Nagpe-pray ka tuloy out of that confidence. Sabi sa Word of God, anything you ask in my name, you shall receive it. Nagets niyo yun? Nung time na nagkasala si Adam and Eve, yung authority binigay natin somehow, hinandaw natin kay Satan. Kaya kung ano-anong ginagawa niya sa earth, kahit sa buhay niyo. Pero nung namatay si Christ, yung authority ibinalik niya sa inyo. Kaya sabi niya, anything you ask in my name, kasi may authority kayo, I will do it, sabi sa Luke. Babalik na naman tayo. Lord, bigyan niyo ako ng 2 asawa. Balik ka sa sa relationship mo kay God. Hindi will ni Lord may 2 kang asawa. Kaya huwag kang mag-pray ng 2 asawa. Baka konyatang ka ni Lord eh. Alam niyo, nagets niyo? Anything you ask in my name. Bakit? Parang power of attorney. Nagpe-pray ka ngayon on the account of the Son. Power ng Son. Kaya, may relationship ka dun sa Son. Kaya ang lakas ng loob mo mag-pray. Pangalawa, sa New Covenant, ito paborito ko to sinabi ko kanina, inviting God to interfere, intervene sa buhay nyo. Pag ganito ang thinking nyo sa prayer, lagi kayo magpe-pray. Una, primary purpose ng prayer, fellowship. Yung fellowship mo kay God, hindi nababali. Pangalawa, ang sa New Covenant, pag nagpe-pray ka, ini-invite mo si God, mag-interfere, intervene sa buhay mo. Nung nagkaroon akong ganong thinking, lagi akong nagpe-pray, Lord, binigyan mo ako ng authority dito sa earth. Meron akong authority. Pero I am willing to lay down my authority. At sinasabi ko, Lord, welcome ka mag-intervene sa buhay ko. Example, Lord, meron kaming kailangang bayaran.
Hindi ko alam paano gagawin. Pero Lord, ini-invite kita mag-intervene, interfere sa buhay ko. Hindi yung Bombay yung tinawag mo. Ang tinawag mo yung Diyos. Sinasabi mo na every time na nagpe-pray ka, pinapakita mo, meron kang relationship, meron kang confidence. Actually, ang prayer sa akin, simple, ang prayer sa akin, dinidisplay ko yung trust ko kay Lord. The mere fact na nagpe-pray ako, sinasabi ko yung dependence ko kay God. Ang sarap mag-pray. Bakit? Sinasabi ko, Lord, yung hindi ako nagdedepende sa sarili ko. Yung dependence ko nasa iyo. Lord, mag-interfere ka. Yung family ko ang gulo. Hindi ko alam. May mga naisip ako paano solvein. Pero ang prayer, binibigyan mo ng room si God mag-work sa buhay nyo. Kaya kayo nagpe-pray. Ang sarap mag-pray. Ulitin ko, bakit? Ini-invite mo si God sa mundo mo. Para siya magkaroon ng authority sa buhay mo. May kailangan kayong bayaran sa business, anything, mag-pray kayo. The mere fact nakita kayo na Lord nagpe-pray, tuwang-tuwa sa iyo si Lord. Alam bakit? Sinasabi mo, Lord, I'm depending on you. Ewan ko na lang kung hindi kayo lagi mag-pray. Yan yung dalawang revelation ko. Bakit ako nagpe-pray? Kasi I know yung primary purpose ng prayer, relationship, intimate relationship. Pangalawa, ang prayer for me is inviting God to interfere on my earthly life, earthly aspects. Siya yung may authority, binigay sa atin, pero alam mo yun, ini-invite mo siya sa buhay mo na siya yung mag-move. Ikaw yung may authority sa earth. Pero willing kang ibigay, Lord, have your way. Ganun ang prayer. I challenge you this week. Pray without ceasing. Walang hinto, walang patid. Kahit habang naglalaba ka, misis, mag-pray ka, usap kayo ni Lord. Lord, ini-invite kita sa family ko. Lord, ini-invite kita sa finances ko. Kasi ang totoo, meron akong kayang gawin. Pero gusto ko yung kaya mong gawin sa buhay ko. Kaya pala, ang prayer ni Lord, manginig kayo. Alam mo prayer ni Lord, naalala niyo, sabi niya, Our Father, who art in heaven, ganito daw kayo manalangin. I-ano mo siya as Father. Alam niyo pa isa sinabi ni Lord, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, kung ano sa langit, gusto ko, ganun din dito sa lupa. Kung paano ko nag-move, paano ka merong provision sa heaven, paano may healing, health sa heaven, on earth as it is in heaven. Kaya kayo nagpe-pray, gusto mo yung kingdom ni Lord mag-work sa buhay mo dito sa earth. Kaya ako lagi nagpe-pray. I am fighting back. Gusto ko yung kingdom ni God mangyari sa buhay ko at sa family ko. Kaya ako nagpe-pray. Thy kingdom come, Thy will be done. Basahin natin sa maganda sa sa Matthew 16:19 to emphasize this. Amplified. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind, declare to be improper and lawful on earth, must be what is already bound in heaven. And whatever you loose, declare lawful on earth, must be what is already loosed in heaven. Illegal yung ginagawa mo, Satan, sa buhay ko. Bakit? Kasi sa heaven, walang ganito. Lalaban ako ng prayer. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Nagkasakit ka, unlawful yon. Sabi dito, therefore, Lord, your kingdom come. I invite your kingdom sa buhay ko. Therefore, there is healing for you.
Sabi nyo, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Tandaan nyo po ito, every time you pray, you are inviting the kingdom of God sa buhay nyo. Naalala ko, nakarinig ako ng mga testimonies ng mga Satanist. Alam mo yung para lumakas yung power ng mga Satanist, alam mantra nila, do whatever you want. Lalakas yung power nila. Baliktad sa atin. Ano sa atin? Not my will, Lord, but yours be done. Kasi bakit? Lalo mong ini-invite si God sa buhay mo. The more yung mga Satanists, pag ginawa nila yung gusto nila, the more nilang ini-invite si Satan sa buhay nila. Pero pag sinabi mo, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven, on my life as it is in heaven, on my health as it is in heaven, you are inviting the very essence and presence of God sa buhay mo. Yun yung ibig sabihin ng prayer. Kaya hindi ako tinatamad mag-pray. I will say this not to brag. I always pray. Kasi the way I see prayer, relationship. Di ba pag may asawa kayo, gusto nyo laging kausap? Titingnan ko yung prayer as relationship. Hindi siya yung duty na dapat kong gawin. Kung may relationship kami, lagi kami mag-uusap. Pangalawa, kaya ako nagpe-pray, pinapakita ko yung dependence ko kay God. Thy kingdom come, Thy will be done on earth. Alam niyo kaya naging possible, nagkaroon kayong intimate relationship kay God, at may audacity kayo mag-pray. 2,000 years ago, kanina sineshare ni Pastor Gats kasi sabi ko yun yung ending ko. Parang gusto ko sabihin, Pastor, relax ka lang. Huwag mo i-preach yun, sabihin ko. Luke, hindi ko nasabi to, sorry Norina. Luke 23:45-46. Then the sun was darkened, and the veil of the temple was torn in two. And when Jesus cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. The veil of the temple was torn in two. Kaya ka nagkaroon ng rights and privileges to pray, intimate relationship kay God. Thy kingdom come. Bakit? 2,000 years ago, Jesus was torn on the cross. Yung prayer para sa lahat. Na torn yung temple, bakit? Sinabi ni Pastor kanina, para kayong makalapit. Ang Diyos makalapit sa inyo. Pag malapit kayo sa Diyos, lagi kayo magpe-pray. Sabi ng song, You tore the veil, You made a way, when You said that it is done. It is done. It is done. Amen. Hindi mo kailangan pagtrabahuan yung relationship mo kay God. The mere fact, naniniwala ka doon sa ginawa sa cross, meron kang access sa heaven. Why not utilize your access sa heaven? Thy kingdom come. Alam mo, tingin sa inyo ng Diyos, ambassador. Ano yung ambassador? Back up. Yung ambassador, pupunta, kunyari ambassador ako ng Philippines sa Japan. Kung ano yung kingdom na meron ako, government, nasa Japan ako, pero ang nagbaback up sa akin, Republic of the Philippines. Lahat ng resources ng Philippines, yun yung bumubuhay at authority ko sa Japan. Hindi ako Japanese. Same as you, ambassador kayo ni Christ dito sa earth. Ang nagbaback up sa inyo, kingdom ng heaven. That's why we need to pray. Kasi ang prayer, ini-invite natin si Lord. Yung kalooban niya mangyari dito sa earth. Last, Isaiah 35, verse 4. Hindi ko rin nasabi to. Thy kingdom come, di ba? Thy will be done. Say to those who, with fearful hearts, be strong
And do not fear, for your God is coming to destroy your enemies. He's coming to save you. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Pwede natin itaas ating kamay. Father God, we thank you for this morning. Salamat, Panginoon, for giving us revelation, relationship, and authority, O God. We invite you, O God, sa buhay namin. Yes, since you came sa buhay namin, alam namin nandito ka sa buhay namin. But we want to be conscious. We want to pray with conscious revelation and awareness. Thy kingdom come. Lord, we invite you sa finances namin. Ginawa na namin lahat yung kaya namin. But Lord, we want the kingdom of heaven to be manifested in our finances, in our health, in our family, O God. Sa bawat aspeto ng buhay namin, O God, we welcome you. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Do not afraid anymore. Do not worry anymore, because your God is coming to save you. And 2,000 years ago, He's already come for you. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, we are giving you permission. We are giving you room to be God in our lives, to be our Father. We make room, O God. We make room for you. Have your way. We give you permission sa buhay namin. We give you permission sa relationships namin. We give you permission sa ministries namin. We give you permission sa pag-aaral namin. We give you permission to move in our family, O God. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. So we welcome you, O God. We believe, O God, this week, we will see the manifestation of the kingdom of God in our lives via the cross. We will expect, O God, we will believe, because we know that we belong to the kingdom that can never be shaken. Never can be shaken. We know we are victors in Christ. That is our position. Yun yung kingdom na kinabibilangan namin. Kingdom of heaven. Not kingdom of earth, but kingdom of God. Thy will be done on earth as it is in heaven. We welcome you, O God. We welcome you. We honor you. We thank you for answered prayers. We thank you for answered prayers, because we are not praying out of our obedience, not out of our resources, but we are praying out of resources in heaven. What is already given to us on the cross, we will enforce it in our lifetime. We will enforce it in our finances. We will enforce it in our families. We love you, Lord. We honor you in Jesus' name. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Can we appreciate Pastor Charlie, please? Hallelujah. Thank you, Jesus. That was a powerful word. Amen? Amen. Kanina sinabi niya nung ambassador sa Japan, by the way, we don't believe in Japan. Just always pray at night. No, anytime. Anytime, right? Anytime. Hallelujah. That was wonderful. But again, we're inviting you, because maybe you're asking, I'm there. I don't know how to pray. Teach me how to pray. You know, the best way to pray is to pray. The best way to learn how to pray is to pray. Okay? Don't compare prayers. Medyo mahaba yung kanya. Parang gusto ko rin gano'n. You know, Pastor Charlie was talking about even praying, even into the realm of your health, realm of your finances, realm of your ministry. You don't have to go there. You can always start just somewhere. If it's just personal for you, it's okay. Amen? And we just invite you to just start praying. The Bible also says that when two people touching what is here on earth, two people agree, it shall be done to you.
Amen? And that's why we want to invite you on a Wednesday night. Because there's power in being in the room where there's an environment and culture of faith. One of the things that God has taught me throughout the years, now when I'm feeling stuck, maybe some of you are feeling stuck, I don't know, feeling stuck finances, feeling stuck health, feeling stuck, I don't know, maybe business, I don't know. Feeling stuck with your relationship, pero sabi mo, gusto ko pang, we want to grow deeper, my spouse and I. Diba? Feeling stuck. You know what? When I pray, God usually sends a person who's better than me. Better, wiser, more successful. Amen. And if you're humble enough, you can learn. Tama ba? Because that's how God does it. Amen. Right? And that's why sometimes I don't know even how to pray. Come on a Wednesday night. There's someone. I believe God is sending someone to pray and agree with you on touching that matter. Amen? No. I don't have all the answers. Okay, we pastors, we don't have all the answers. That's why Pastor Charlie is here. Amen. Right? Hallelujah. Can you all stand? And I just want to make this invitation for anyone. If you just heard that powerful word of prayer by Pastor Charlie, and you want to have that intimacy, because it always starts with just having a relationship, a simple relationship with your God. It was done through the cross. He died for you. He loved you that much. But He didn't remain dead. He rose again. Amen? Not just that, He's coming back again. And He's coming back again to a glorious you. Not Him. Don't worry about Him. He's far glorious. That's why while we're here, we're going to pray. But He's coming back for you too. If you want to make that commitment today, you can pray a very simple prayer. You can just say, Jesus, I thank you that you paid for my sins. I acknowledge your great ordeal on the cross. Because you love me, you did this for me. And so, Lord, I receive your forgiveness. I receive your peace. I receive your blessings. But more importantly, Lord, I receive your relationship towards mine. Thank you that now I am the righteousness of God in Christ. Forever a son, forever a daughter, under your arms, God. Thank you. In Jesus' name, amen. Amen. Come on, let's celebrate that. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.